Magandang araw, ika-52 kaarawan nga pala ngayon ng tatay ko. Kaya naman for today's video, tara't samahan nyo nga po kaming muli sa aming napakaraming ganap ngayong selebrasyon niya. Yes! Ay, wala. Nandito nga po pala kami ngayon sa Playa by Pusitadi at dito nga pala namin gaganapin ang celebration ng birthday ni tatay. Dito ko talaga sila niyaya at nakakungari kahit papaano ay makalabas man lamang ng hawan at first time din nga lamang pala nila na makarating dito. Eto nga at kakarating pa lang namin talaga namang tuwang-tuwa na nga kagad itong mga bata kong kasama at sobrang ganda baga naman itong lugar, nakaka-relax at sobrang peaceful ng paligid. Buti na rin lamang talaga at napakaganda ng tingkad ng init ng panahon ngayon, saktong-sakto talaga sa pagpunta namin dito sa dagat. Matagal na rin talaga namin pinaplano na magdagat naman at maigi na rin nga lamang at hindi naging drawing at napapayag ko rin nga ni sila na magsamahan. At ayan, inagahantin talaga namin ang pagpunta dito dahil dito na rin nga pala kami magluluto ng mga pagkain pagsasalu-saluhan namin ngayong araw. Bukod sa buong pamilya ko, kasama rin nga po pala namin dito yung biyanan ko at yung mga kapatid nga nung tatay ko. Kami-kami din lamang dahil simple ang celebration din lamang naman aring aming ari at ang mahalaga nga maidaos. Meron nga pala ako nabili ditong mahigit 5 kilong mabilog na isda at eto nga pala muna ang una kong alutuin. Syempre kapag ganitong nasa tabing dagat talaga namang napakasarap kumain ng mga ihaw-ihaw. Kaya naman eto at pinagigilitan ko nga lamang itong malaking isda para mabilis din ngang maluto. At syempre, para mas malasa itong ating ihawin, nagtimpla nga lamang pala ako dito nitong toyo, bawang sibuyas, dahon ng sibuyas at saka nitong tanglad. Pinaghalo-halo ko nga lamang huyahan at pagkatapos saka ko naman pinahi dito nga sa pinakang ibabaw at saka sulok-sulukan nga nitong isdang mabilog. Sa sobrang laki nito ay talaga namang napakabigat bitbitin at ayan, pagkayari ko nga hong mapahidan or ready to ihaw na nga ho itong isda. Medyo matagal-tagal na ihawan nga ito kaya naman habang nakasalang timamarinate ko rin nga pala muna itong aming panglitsuning manok. Halos mga ihawin nga itong mga lulutuin ko ngayon dahil ito nga lamang yung pinakamadaling gawin kapag nasa ganitong lugar. At ayan, bali inumpisan ko na nga pala yan sa paglalagay ng toyo, bawang at paprika. Abay, puro mga tansyameter nga lamang ang paglalagay ko base sa aking nais. At ayan, nagdagdag pa nga ho pala ako diyan ng cayenne powder at saka nitong chili powder para may kaunting sipa. At syempre, para mas malasa at mas masarap ay nagbiga pa rin nga po ako diyan ng kalamansi. Mga 20 piraso ata ito. Tapos ayan, naglagay pa rin nga ako diyan ng Knorr seasoning para malasang malasa. At paghalo-haloin nga lamang po natin na maigi at ibababad nga natin yan na mahigit 1 oras o higit pa para talagang kapit na kapit nga ang lasa dito sa buong manok. At habang nakamarinate naman, eto nga ang nanay at tatay ko ay pinagtulungan na nga pala nilang ayusin itong aming paglulutuan, itong aming panglitsuning manok. Pero nakakatuwa din nga lamang humakita kahit pa nga abalang-abala nga ang bawat isa din sa pagkukumpuni at sa pagluluto talaga namang halatang nag-i-enjoy pa rin nga sila sa kanilang mga inapagagawa. Abay, tingnan nyo pa nga mga tiyahin ko at daig pang mga bata nagkakulitan ay nagaputol nga lamang ng kawat. Pati nga ang ina relax na relax sa tika nga lamang masarap din daw pala yung garining nalabas ng hawan at nakakalanghap-langhap nga raw siya ng simoy ng karagatan. Kaya ako rin talaga sila pinilit na magsamahan nga papunta dito ay kako nga ni kahit paano ay maranasan man lamang nila yung makapahinga-pahinga at makakita man lamang ng iba. At rin nga po pala ang aming litsuning manok at ayan, napakaganda nga rin ng pagkakatali at pamihadong hindi nga ni ari manghuhulog din at paniguradong maganda rin nga ang pagkakaluto at talaga namang bukang-buka. At eto naman nga pala ang bayo kong si Tony at ayan, inatulungan din nga pala niya kami sa pag-ihaw-ihaw nitong litsunin. Kako nga igihilamang at ang paniguradong lutong-luto. At eto naman nga yung kapatid kong si Ara at siya naman nga po pala ang nakatuka sa pagluluto dito at pagpiprito nitong mga fish fillet. Ako nga habang niluluto pa lamang ay parang natatakam na nga kaagad ako at parang gusto ko nang haning kumagat dahil napakalutong nitong fish fillet. At siya naman nga po yung pangalawang kapatid ko, ang inyong titang inang si Heidi at ayan, nagaluto nga po pala siya ngayon ng carbonara. Iba-iba din talaga kahit paano kapag rin nga marunong lahat kami magluto at may kanya-kanya nga kami mga putahe, abay mabilis-bilis nga nakakatapos. Katulad na nga lamang po nitong aming nilitsyong manok at luto na rin nga ho kaagad. Aba ay talaga namang itong si ate Kuning ay mukhang gutom na nga kaagad at gusto na nga kaagad kumagat. At eto, at luto na rin nga po pala itong aming mga inihaw na malaking mabilog na isda. Abay talaga namang sa amoy pa lamang ay pamihadong magugutom ka na nga kaagad at napakabango. Abay, tunay ka nga naman pinagpala at hindi pa nga ako natatapos diyan itong mga alutuin namin pagkain ngayon at pati rin nga po itong biyanan ko ay nagaluto nitong butter garlic shrimp. Habang nagaluto pa nga lamang ang bawat isa ay parang umaalingaso na nga kaagad ang bango at nakakagutom na talaga ang amoy. Napakabilis nga lamang humaluto at eto na at luto na rin nga po itong ating butter garlic shrimp. Abay, talaga namang may pa-plating si tiya mo, nagmukha nga lalong masarap. At syempre naman kapag ganitong birthday ng pambansang handa, ang hindi daw pwedeng mawala ika ng matatanda ang pampahaba ng buhay, ang pansit. At eto nga pala ang tiyahing ima ko ang siyang nagaluto. Abay, kapag rin man din nga kadami ang sahog ay talaga namang tingin pa nga lamang mukhang masarap na.
At ayan nga po, at pagkaluto ay hinango na rin nga namin at sinali na rin dito sa pinakang lalagyanan at makapaghain na ng mga pagkain. Pinagayat ko na rin nga itong mga panghimagas namin pakuan at nagayin na rin nga kami dahil tapos naman ang lahat magluto ng mga pagkain na pagsasalu-saluhan namin ngayong hapon. Sakto din nga lamang yung tapos ng luto namin at parating na rin nga raw yung ibang mga bisita ni tatay. At eto na nga po pala lahat yung mga inihandang pagkain namin ngayon. Abay, kako'y marami din palang handa. Kako nga ni akala ko'y simplihan din lamang. At eto, at sakto din nga ang dating nitong mga ilang bisita ni tatay, mga kasamahan namin sa church na pastor. Kako nga ay salamat na rin lamang sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at naging kasama nga namin sila kahit medyo malayo-layo nga itong lugar. Talaga naman nga kakong tuong nagpakaabala pa at may daladala pa nga silang mga salad at meron din nga coffee jelly. Kaya naman ang ngiti nga nitong tatay ko ay talaga namang abot-abot hanggang tainga ba tuwang-tuwa talaga yan dahil kapag ganito nga ning inapuntahan siya nitong mga kaibigan niya ay talaga namang kanyang kagalakan ay walang mapagsidlan. At yan, at pagkatapos nga po namin siyang makantahan diyan ng happy birthday, pinablow na rin nga namin itong candle din sa cake. Abay talaga namang ring tatay ko ay talaga namang naasa pa nga na mayroong mahuhunot din ng kwarta sa cake. Ay kako nga sa kanya wala na yan at nabiya naman na nga siya na kanyang matagal nang nare-request na Rosco. At yan na nga ho, at syempre ito na nga pinakainaintay ng lahat ang kainan na. Kain tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Yung kahit simple at kami-kami nga lamang ay talaga namang napakasaya pa rin ang selebrasyon. Lalo pa nga at nandito kami sa isang napakagandang lugar ay talaga namang sulit na sulit. Thank you Lord talaga sa lahat ng blessings at kahit pa paano nga ay nakakapag-celebrate na kami at nakakalabas-labas na kami kapag ganitong mga okasyon. Isa sa mga pangarap ko rin nga ito na kahit pa paano nga ni may paranas ko sa mga magulang ko yung mga ganitong bagay. Kaya sobrang thankful at grateful talaga ako sa Lord sa lahat ng mga pagpapala na patuloy niyang binubuhos nga sa aming buong pamilya. At panalangin ko nga ay marami pang kaarawan na dumating sa buhay nila para patuloy may paranas namin yung mga ganitong bagay. Yung kahit simpleng ganito nga lamang talaga namang mababakas pa rin nga sa bawat isa yung kaligayahan kanilang nadarama. Ang saya nga lamang sa puso na makita silang masaya at kahit pa nga itong ina tumanda na nga ay first time lamang din talaga niya na makarating dito. Aba, tuwang-tuwa man din. Sobrang sarap din talagang kumain kapag ganitong maraming kasama, maraming kasalo ay talaga namang naparami nga yung kain namin bukod pa sa napakasarap ng mga pagkain. Yung tipong kahit busog na rin nga ako sa inakain ko ay parang ayaw ko pang ang tigilan. Yung kahit buong maghapon nga lamang kami dito sa may Pusitade talaga namang sulit na sulit at sobrang nag-enjoy nga kaming lahat. Eto talaga yung lugar na paniguradong babalik-balikan namin dahil sobrang ganda talaga dito.